Itong si Arnold Clavio ang init-init na nga ng ano, eh, mainit na nga itong, issue ni Corina, ni Julius Babaw at ni Vico Soto, ni Mayor Vico Soto. Sumawsaw pa si Clavio. Ang sabi ni Clavio, ni Arnold Clavio, "Oh, hindi ko inaasahan sa'yo, Mayor Vico Soto, napaka-irresponsable ng komentaryo mo." Bakit? Ha? Karapatan naman ni Mayor Vico Soto na magsabi ng gano'n. Anong irresponsable do'n sa sinabi ni Mayor Vico Soto? Matapang lang si Mayor Vico Sotong ilabas kung ano yung gusto niyang dapat ilabas. O anong irresponsable do'n? Ito naman si Arnold Clavio, dapat inano niyo na lang, napahupain na lang yang init na yan. Nagdagdag pa siya. Oh, anyway, alam naman natin ang naging issue ano, mga kabunyog, yung interview ni Corina sa ni Julius Babaw kay Diskaya. Hmm, nag-react si Mayor Vico Soto. Kasi ngayon, lumabas na naman yung interview na yon, lumabas na naman. Kasi siyempre mainit na usapan itong si Diskaya, itong mag-asawang Diskaya dahil dito sa mga anomalya sa flood control projects. So, ah, lumabas yung interview ni Julius Babaw sa ni Corina. Ay yung mga interviews na yon pinapalabas doon na kahanga-hanga, kabilib-bilib itong kwento ng mag-asawang Diskaya. Kasi from rags to riches, kumbaga galing sa mahirap na buhay ay biglang naging ano, sobrang yaman. Oh, biglang naging sobrang yaman. So, finicture ni Julius Babaw at ni Corina para ipakita na gayahin din ang mga ito dahil yung kwento ng kanilang success story. Oh. Ngayon, ininterview sila Diskaya noong 2024. Oh, hindi pa eleksyon kasi yung eleksyon 25. So sinasabi nila Julius Babaw at saka ni Corina na hindi naman tungkol sa eleksyon yung interview nila, finicture lang nila. Finicture lang nila, gusto lang nilang ipakita yung kwento ng mag-asawa. Wala naman daw silang ano doon na ano pa man. Sabi ni Julius Babaw. Kaya lang siyempre, ang hindi nagustuhan ni Mayor Vico Soto doon, alam naman na maraming mga paglabag, hindi nga nagkukuha ng mga business ng mga permits itong sila Diskaya, at kitang-kita naman na yumaman sila dahil sa mga proyekto sa flood control at sa mga infra ng DPWH. Contractor sila ng DPWH. So, at alam naman natin, pag contractor ka sa DPWH, hindi malayo. Meron kang mga irregular na ginagawa. Wala nga lang ebidensya. Pero ang nangyari dito, dahil in-interview ni Finiture ni Corina at saka ni Julius Babaw, parang nahugasan. Lumabas ngayon na malinis yung mga yaman na pang ng nag-asawang Diskaya. Kaya yun ang comment ni Vico Soto. Sabi ni Mayor Vico Soto, ah, hindi nyo man lang naisip na mga kilala kayo, mga sikat kayong mga broadcast journalist, tapos in-interview ninyo, parang lumalabas ngayon, nagamit yung inyong kredibilidad, yung inyong pagiging sikat, nagamit para sa kanilang purpose. O, hindi nyo ba naisip na kung bibigyan kayo ng 10 million na bayad sa pag-interview, ay saan galing yung 10 million na yan at bakit kaya niyang magbigay ng ganun? Doon pa lang dapat naisip nyo yan. Yun ang medyo mainit na reaction nila Julius Babaw at saka ni Corina Sanchez kasi in-insinuate ni Mayor Vico Soto na binayaran sila ng 10 million kapalit ng interview na yon. Pero sabi naman ni Corina sa ni Julius Babaw, hindi kami nagpapabayad at hindi kami binayaran ng 10 million. Libelous yang sinabi mo, slanderous, pwede kang makasuhan ng cyber libel. Kaya lumaki yung issue. Lalo pa yung banta ng banta nila na posibleng kasuhan si Mayor Vico Soto. Pero siyempre ang suporta ng publiko lalo na ng mga netizens na kay Mayor Vico Soto ang linaw naman. Kasi hindi naman malisyoso yung ni Mayor Vico. Parang pinapakonsensya niya lang naman sila Julius Babaw at saka sila Corina
pinapakonsensya niya na, bakit niyo in-interview yun? Kilala kayong tao, mga sikat kayo, o maganda ang record niyo, tapos in-interview niyo yun. Di parang parang yung pagiging ano niyo, maayos ang inyong record na ganun nagamit nila yon, ni Diskaya yon. Dapat naisip nyo yon. Kung binigyan kayo ng 10 million, o hindi naman niya sinabing binigyan kayo. Kung binigyan kayo ng 10 million dahil sa interview na yun, naisip nyo dapat, bakit kaya niyang magbigay ng 10 million? Bakit kaya niyang andali niya ng ganun? Saan ba ano yon? At saka nalaman nyo na DPWH yan. Alam nyo naman ang kalakaran yan. Parang nag-ano lang, nag-iinakit lang si Vico Soto, bakit hindi naisip nila Julius Babaw yon at ni Corina? Hindi naman talaga niya, wala naman siyang mali siya sinabing binayaran kayo. Hindi naman ganun yung akusasyon niya na categorical. At ano naman, lalo pang sumobra dahil nagbabala si Corina na kung ano, Island de Rose or pwedeng kasuhan ng cyber libel si Mayor Vico Soto. Uminit ngayon ang issue, naging laman ng mga usap-usapan. Ay ito namang si Julius Babaw, sa halip na ano na lang sana yan, pahupain, mag-advise na ano na natin yan, tapusin na yan. Hindi. Binira pa si Mayor Vico Soto. Ang sabi ni Arnold Clavio, hindi ko inaasahan na manggagaling sa iyo. Kumbaga hindi niya daw inaasahan kay Mayor Vico Soto na manggagaling sa kanya yung ganong irresponsabling pahayag. Irresponsable ba yung comment ni Vico Soto? Hindi naman irresponsable yun eh. Naging ano lang siya. Naging honest lang siya at totoo eh. Naging honest lang ng kanyang nararamdaman. Hindi naman malisyoso yun. Bakit naging irresponsable? Yung comment yata ni Arnold Clavio ang medyo irresponsable. At saka dapat hindi niya na pinapalalayan. Alam naman natin na si Arnold Clavio, matino rin. Gusto niya rin ng matinong paggugobyerno. Si Mayor Vico Soto, ganun din. Sila Julius Babaw, ganun din. Si Corina, siya, ganun din siguro. Ibig sabihin, hindi silang magkakaaway dito eh. Dapat na nag-uunawaan sila, nagkakampihan. Kung medyo may nasaktan man sila sa sinabi ni Mayor Vico Soto, ano naman yun eh, pwede namang magpaliwanag sila ng side nila na hindi na umaabot sa ganito. Si Arnold Clavio naman, dapat hindi na siya sumausay, lalaki pa yung issue na yan. Dapat tulungan na lang yan na pahupain na yan. Kasi lumalaki na nga eh. Umaalagwa na. Anyway, yan mga kabunyog ang ating reaction dyan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.